Yan po mga kababayan, share ko lang po sa inyo itong balita ng DZMM na di umano, itong rally po ng INC mga kababayan ay nag-iwan daw po ng basura. Okay, yan po ang kanilang binalita mga kababayan. Sa dinami-dami na pwedeng ibalita, ito pa talaga ang nakita po nila mga kababayan. Okay? At sa tingin ko ay gawa-gawa po ito. Fake news po ito mga kababayan. Ito po panoorin po ninyo at ipagkumpara po natin mga kababayan sa balita po ng Net25. Okay? Para malaman po natin kung sino po talaga ang nagsasabi po ng totoo o sino ang nagpapakalat ng fake news. Ito po mga kababayan, pakinggan nyo po ang balita ng DZMM. Ito po. Yung tambak po na basura na iwan ng mga nagtipon sa Liwasang Bonifacio. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Mula sa lungsod ng Maynila, atin ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Trish. Good morning, Robert at Doris. Sakit sa ulo ngayon ng mga street sweepers sa Maynila ang naipong basura mula sa kahapon hanggang sa ngayong umagang pagtitipon ng dalawang magkaibang grupo. Sa pag-ikot ng Radyo Patrol dito sa Liwasang Bonifacio kanina, may mga plastic na nakatambak sa gilid, may mga pinagkainan na packaging fast food yung nakakalat, umaapaw na rin yung basura sa mga sinabit na trash bag. Kapansin-pansin pa yung mga tisong nakakalat, malapit naman yan sa may nakahilerang portalet tapat ng post office. Aminado yung mga naglilinis mula Department of Public Services ng Manila LGU na dagdag trabaho organizer kaugnay ng pagtatapon ng basura. Narito ang kanilang pahayaga. Kahapon talaga walang mga basura yung black bag eh. Talagang ang basura nila kalat talaga. Kami din talaga naglinis. Kung ang sabi, mating tayong malinis sa Liwasang Bonifacio, kailangan aalis tayo ng mas malinis. Ano nangyari? Ang nangyari, eto, yung linis namin, balik kami sa dati. Ayan ang sinasabi ko sa mga nagrarally po. Hindi sila na nagdadala ng sarili nilang basura. At tapos po nito, na rally, kami pinahirapan. Or less na sa 15 pirasong trash bag. Tapos bukod pa yung mga sa truck. Ang dami mo. Yung alam po, talagang trabaho namin yan. Robert at Doris, kahapon nga nakatatlong balik daw yung truck ng DPS para mahakot yung basurang iniwan ng INC. Nakita ko kaninang equipment na ginamit din nila kanina sa paglilinis at mula kanina alas 10 ng madaling araw ay hindi na nila mabilang yung nagamit na sako para doon nga sa mga basura. Pakiusap ng mga street sweeper para sa sino mang grupong magkakasa ng protesta sa Liwasang Bonifacio na magdala ng sariling plastic bag nang mapanatili yung kalinisan sa lugar. Samantala sa mga oras ito, hindi pa nakakaalis yung grupo ng mga taga-unang distrito ng Batangas. Dito nga sa Liwasan, natutulak sana nga sila sa may EDSA People Power Monument. Planong hatiin yung grupo, plano lang hatiin yung kanilang hanay, may maiiwan dito sa plaza para bantayan yung mga gamit habang yung iba kasama na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na dediretso sa EDSA White Plains. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Yan ang balitang kumpirmado, siguradong fake news mga kababayan. Okay? Naghahakot daw po sila ng basura na iniwan po ng mga nagraraling INC mga kababayan. Yung binidyuhan po nila na kapiranggot na basura, talagang yun po ang paulit-ulit po nilang pinapakita mga kababayan. Okay? Halatang gawa-gawa po ito mga kababayan kasi pag tinignan po natin sa Net25 sa kanilang balita, ito po yung makikita natin mga kababayan. Ito, panoorin po ninyo ito. Ito. Yan. Malinis po yan mga kababayan. Ganyan po kapag nagrarally ang INC. Eh talagang naka-organize po lahat yan at hindi po talaga nag-iiwan ng kahit isang basura mga kababayan. Okay? Kahit isang plastic ng candy, wala po kayong makikita dyan. Kasi ang INC, ang ugali ng INC mga kababayan ay talagang disiplinado po yan. At ang matibay na katibayan, kahit magpupunta kayo sa mga kapilya po ng INC, malinis po yan mga kababayan. Sa labas at lalo na po sa loob. Okay? Kahit isang plastic ng candy, wala po kayong mapupulot dyan mga kababayan. Kasi ugali po namin na kahit bulsa po namin, ginagawa po namin basurahan yan mga kababayan. Okay? Kaya hindi nyo malilin lang ang isang kaanib sa Iglesia ni Cristo
na mapaniwala sa ganitong klaseng binabalita po ninyo. Okay? Kaya, fake news ito. Okay? Ang tanong, ano po ang layunin po ninyo? Bakit ninyo binalita ang ganitong klaseng balita? Binidyuhan nyo yung mga kapiranggot na mga basura na hindi na alam namin na baka kayo lang ang nagkalat doon tapos binidyuhan ninyo. Okay? Yan po ang malaking tanong. Okay? Kaya para po sa akin, fake news po ito mga kababayan. Ito pa isang kulango mga kababayan na nagpapakalat din ng fake news. Ito pakinggan po ninyo. Hindi kaya yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo nandiyan sa EDSA, tatanungin ko lang po, hindi kaya dapat mapanagot kahit na sino pa yan kung sakasakaling nag-commit ng plunder at nag-commit ng graft and corruption. No? So sana, kung sakasakali naman, okay naman mag-rally tayo eh. Pero sana naman for a cause, not to defend somebody na kawatan at kailangan mapanagot sa harapan ng batas. Ngayon kung tingin niyo may depensa siya, hindi po sa kalsada yon. Kung may depensa siya, harapin niya sa korte yon. Yan po ang ginawa nila Laila de Lima. Yan po ang ginawa nila Sunny Trillanes. May depensa sila, pumunta sila sa korte. Hindi po sa kalsada. No? Kahit na may mga tao doon sa kalsada, sila Laila de Lima mismo, nagsabi, pupunta sila sa korte. So the best defense, abogado naman siya, doon sa korte. Huwag yung pipigilan natin na harangan natin ng mga bus, yung EDSA, matraffic lahat. May mga tao umiiyak kanina na meron daw exam, hindi nakapunta sa exam. No? dahil na traffic, no? Grabe yung pang-aabala at deliberate yan. No? So hindi dapat ganoon. Kung may depensa naman, kasi abogado naman daw po si Senador Marcolita mga kababayan, dapat sa korte pumunta, hindi daw sa kalsada mga kababayan. Ang kaso lang, problema lang po nito, kasi hindi na kami mauto. Pupunta kami sa korte. Saang korte? Saang korte na mayroong kredibilidad ngayon? Okay? Lahat binabaluktot na. Ombudsman, Sandigang Bayan, NBI, wala na, PNP, AFP. Ang pinaka tamang gagawin dito na po sa kalsada. Kaya wag mo kaming turuan kung ano ang tamang gawin namin. Kasi kami ang nakakaalam kung tama o hindi ang ginagawa namin. Binabaluktot na ang batas tapos sasabihin mo na magpunta kami sa korte. Ob ka ba? Mangmang ka ba? Sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, hindi mo alam. Okay? Kung hindi mo alam, ay talagang mangmang ka nga. Okay? At kunwari pa mga kababayan na nagmamalasakit ang taong ito. Sinasabi pa niya na may naabala na mag-i-exam, hindi nakapag-exam, umiiyak. Di ba? Kung pakikinggan mo, akalain mo talaga na nagmamalasakit. Ganyan din ang ginawa ni Satanas dati mga kababayan. Okay? Yang gawain ganyan na nagkukunwari na may malasakit sa taong bayan, sa mga napirwisyo di umano sa mga rally, gawain po yan ng isang mapagkunwaring nilalang na nandun sa ilalim ng lupa. Okay? Kaya, yan, hindi nyo kami madidiktahan, hindi nyo kami mauutok, hindi nyo kami mapapapunta dyan sa korte na sinasabi ninyo na napaka-bias na. Okay? Kaya mga kababayan at mga kapatid, maging mapagmatsyag tayo. Manood po tayo doon po sa Net25. Huwag po tayong manood sa mga ganitong klaseng mga nagbabalita. Lalo na po itong DCMM mga kababayan na talagang masasabi ko po na wala, parang bayaran. Okay? Parang bayaran. Yan po ang aking opinion. Kasi ito, balita po nila. Kasalungat po sa balita ng Net25. At napakarami na pong rally na ginawa ng INC mga kababayan. Marami ang humahanga. Kasi pag alis dyan, pagkatapos ng rally, talagang malinis po ang lugar. Kung ano ang dinatnan sa rally, yun din ang makikita ninyo pagkatapos ng rally. Kung malinis pagdating, malinis din pag-uwi. Ganun po yan. Okay? Kaya DCMM, ayusin niyo po yung balita po ninyo. Huwag po kayong bias. Okay? Huwag po kayong bias. Magbalita kayo ng tapat. Gaya po lang sabi ninyo na sigurado at kumpirmado. Kaso lang, kumpirmado
fake news, mga kababayan. Ano pong katibayan? Ito po, share ko po sa inyo. Ang pahayag ni Yorme, mga kababayan. Dito po sa Net25 uli, mga kababayan, dito po tayo sa sigurado. Ito po ang sabi, maayos yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo. Okay? Tingnan, maayos at mapayapa ang isinagawang pagtitipon kahapon Hunyo 30 sa Liwasan Bonifacio ayon sa Manila Mayor Isko Moreno. Ito ang hindi fake news. Mismong si Yorme na po ang nagpapatunay na maayos. Okay? Kaya kayo ang fake news. Yun lang. Di ba? Kaya yan po mga kababayan, malinaw po, magiging mapagmatyag po tayo. Huwag na po tayong manood sa mga kaduda-dudang balita, mga kababayan. Kung gusto po ninyo talaga na hindi kayo maligaw o malinlang, dito po kayo sa totoong balita.